Ano kaya ang mangyayari mga kapupong kung si Zaldico ay makabalik sa Pilipinas at piliin niyang manahimik tungkol sa mga isyong dati niyang inilahad kaugnay ng flood control projects at iba pang aligasyon ng korupsyon sa bansa? Ang tanong na ito mga kapupong ay patuloy na pinag-uusapan ng ilang mga nagmamasid habang nagpapatuloy ang sitwasyon ng dating mambabata sa Europe. Sa gitna ng kanyang pagkakapigil sa paglalakbay at patuloy na koordinasyon ng mga autoridad ng Pilipinas at ibang bansa, mas lumalawak ang interes ng publiko hindi lamang sa kanyang pagbabalik, kundi pati sa kung ano ang kanyang magiging paninindigan sa sandaling siya ay makauwi. May ilang nagtatanong kung ang mga nauna niyang sinabi tungkol sa mga umano'y irregularidad sa ilang infrastructure projects, kabilang ang flood control programs, ay muling ilalabas o kung siya ay pipiliing umiwas na lamang sa pagbibigay ng pahayag. May mga haka-haka rin kung ang mga legal na proseso o personal na desisyon ay makakaapekto sa kanyang magiging kilos at pagsasalita. Ayon sa mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas mga kapopong, ang anumang pagbabalik ni Ko ay daraan sa tamang legal na proseso. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na tuloy-tuloy ang koordinasyon sa mga kalapit na awtoridad sa ibang bansa upang matiyak na maayos ang lahat ng hakbang. Dagdag pa niya, posibleng makabalik si Ko sa loob ng ilang linggo depende sa bilis ng pagproseso ng mga kinakailangang dokumento. Sa kasalukuyan si Ko ay nasa pangangalaga ng mga awtoridad sa Czech Republic matapos siyang mapigilan sa pagpasok sa Germany. Lumalabas sa mga ulat na ang kanyang paggalaw sa ilang bahagi ng Europe ay nahinto dahil sa mga issue sa travel documents, kaya siya ay kasalukuyang nasa ilalim ng opisyal na pangangasiwa habang inaayos ang kanyang sitwasyon. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs sa kanilang mga kalapit na counterpart upang matiyak na ang lahat ng proseso ay sumusunod sa international protocols. Kabilang dito ang pag-aayos ng travel arrangements, pagkumpleto ng legal requirements, at iba pang mahahalagang detalye para sa posibleng pagbabalik ni Ko sa Pilipinas. Sinabi rin ng Pangulo na mahigpit nilang minomonitor ang sitwasyon. Ayon sa kanya, mahalaga na ang bawat plano ay isinasagawa ng maayos upang igalang ang batas ng ibang bansa sa mga oras na pinoprotektahan din ang interes ng Pilipinas. Sa hiwalay na balita mga kapupong, kinumpirma na hindi nakapasok si Ko sa Germany matapos siyang pigilan sa border. Dahil dito siya ay nananatili sa Czech Republic habang hinihintay ang susunod na desisyon ng mga autoridad kaugnay ng kanyang paglalakbay. May ilang opisyal mula sa Pilipinas na nakadalaw na rin kay Ko upang alamin ang kanyang kalagayan. Ayon sa kanilang obserbasyon, siya ay nasa maayos na kondisyon at maaaring bumiyahe sa mga oras na makumpleto ang lahat ng kinakailangang dokumento at proseso. Ang kasong ito ay may kaugnayan din sa mga umiiral na legal na usapin sa Pilipinas na kinasasangkutan ni Ko at ilang iba pang individual. Ang mga isyong ito ay may kinalaman sa mga proyekto ng pamahalaan na patuloy na sinusuri ng mga autoridad. Sa kabila ng mga aligasyon mga kapupong, itinanggi ni Ko ang mga paratang at nananatili sa kanyang paninindigan. Samantala, iginiit ng pamahalaan na mahalagang maibalik siya sa bansa upang maharap ang mga isyong ito sa tamang proseso ng batas. Ayon sa mga eksperto, ang sitwasyong ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga bansa. Ang bawat plano ay nangangailangan ng malinaw na komunikasyon at pagsunod sa mga umiiral na kasunduan upang maging maayos ang daloy ng proseso. Sinabi rin ni Remulla na bagamat may kaunting pagtaas sa haba ng proseso, nakikita naman ang patuloy na pag-usad nito. Tinatayang maaaring maibalik si Ko sa loob ng 1 hanggang 3 linggo, ngunit ito ay nakadepende pa rin sa bilis ng pagproseso ng mga dokumento at desisyon ng mga kinauukulan. Sa ngayon mga kapupong, patuloy na nakatutok ang pamahalaan sa mga susunod na mangyayari. Aktibo silang nakikipag-ugnayan sa kanilang mga kalapit na counterparts sa Europe upang matiyak na ang lahat ng hakbang ay maayos at naayon sa batas. Sa mga oras na hinihintay ang susunod na developments, tiniyak ng mga opisyal na magbibigay sila ng tamang impormasyon sa publiko. Ang magiging resulta ng prosesong ito ang magtatakda kung kailan makakabalik si Ko sa Pilipinas at kung paano niya haharapin ang mga isyong naghihintay sa kanya. Well mga kapupong, umiinit na usapan tungkol sa ipinatutupad na Safer Cities Initiative, naglabas ng pahayag ang Malacanang upang linawin ang layunin ng programa at tugunan ang mga agam-agam ng ilang sektor. Ayon sa mga opisyal, ang pangunahing focus nito ay ang pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga komunidad.
at hindi ang pagbibigay ng dagdag na pasanin sa mga mamamayang may limitadong kakayahan. Sinabi ni Claire Castro na ang inisyatiba ay nakasentro sa disiplina at responsableng pagkilos sa mga pampublikong lugar. Para sa pamahalaan, mahalaga na ang mga lansangan at iba pang espasyo na ginagamit ng lahat ay manatiling maayos upang maiwasan ang abala at hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag din niya na ang pagpapatupad ng mga alituntunin ay para sa lahat at hindi lamang para sa isang partikular na grupo. Pero mga kapopong, may ilang organisasyon at individual ang nagpahayag ng kanilang pag-aalala. Para sa kanila, maaaring mas maramdaman ng mga nasa mas mahirap na kalagayan ang epekto ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa, lalo na kung sila ay mas madalas nasa labas ng kanilang tahanan dahil sa trabaho o iba pang pangangailangan. Sa ganitong sitwasyon, may pangamba na baka hindi maging fair ang pagtingin sa bawat isa. Sa kabila nito, nanindigan ang pamahalaan na ang layunin ng programa ay proteksyon. Sinabi ni Castro na nais nilang makabuo ng kapaligiran kung saan ang mga pamilya, manggagawa at kabataan ay makakagalaw ng ligtas at may kapanatagan. Para sa kanila, ang disiplina ay mahalagang bahagi ng isang maayos na komunidad basta't ito ay ipinatutupad ng patas at may paggalang. Anyway mga kapupong, hinihikayat ang mga lokal na pamahalaan na mas paigtingin ang pagpapatupad ng mga umiiral ng regulasyon tulad ng curfew at iba pang patakaran sa pampublikong asal. Hindi ito mga bagong batas kundi pagpapaalala lamang na sundin ang matagal nang itinatakdang mga alituntunin. Sa Quezon City mga kapupong, may mga naitalang insidente kung saan mahigit 80 katao ang dinala ng mga autoridad dahil sa paglabag sa curfew at iba pang regulasyon. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng mas pinalakas na kampanya upang hikayatin ang pagsunod ng publiko. Nilinaw din nila na ang ganitong mga aksyon ay hindi para manakot kundi magsilbing paalala sa kahalagahan ng disiplina. Samantala, patuloy ang panawagan ng ilang grupo para sa maingat at makataong pagpapatupad ng mga patakaran. Sinabi nila na dapat laging isaalang-alang ang dignidad at karapatan ng bawat isa sa anumang aksyon. Mahalaga rin anila ang malinaw na paliwanag mula sa mga autoridad upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Bilang tugon mga kapupong, tiniyak ng pamahalaan na mananatili silang bukas sa puna at handang ituwid ang anumang pagkukulang. Iginiit nila na ang pagpapatupad ng mga alituntunin ay dapat naaayon sa batas at isinasagawa ng may respeto sa bawat mamamayan. May ilang eksperto rin ang nagsabi na ang ganitong uri ng programa ay hindi bago. Ngunit ang tunay na hamon ay kung paano ito ipatutupad sa paraang hindi nagtatangi. Para sa kanila, ang tagumpay ng inisyatiba ay nakasalalay sa tiwala ng publiko at sa patas na pagtrato sa lahat. Sa mga oras na nagpapatuloy ang diskusyon, malinaw na pareho ang hangarin ng iba't ibang panig. Ang magkaroon ng ligtas at maayos na komunidad. Ang pagkakaiba lamang ay kung paano ito maisa sa katuparan nang hindi nalalabag ang karapatan ng sinuman. Anyway mga kapupong, umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng mas maayos na pagpapatupad ng mga regulasyon, makakamit ang layuning magkaroon ng disiplinado at ligtas na kapaligiran. Kasabay nito, patuloy ding inaasahan ang pakikiisa ng publiko at ang pagbabantay ng iba't ibang sektor upang matiyak na ang bawat plano ay naipapatupad ng makatarungan at may malasakit sa lahat.